Dallas Mavericks versus Memphis Grizzlies game preview and injury report. Morant hindi pa sigurado bukas pero tiyak na mahihirapan sa punong-punong depensa ng Dallas at Klay Thompson bumalik pa ang porma sa shooting. Sa laro na ito ng Mavericks laban sa Grizzlies, pupunta ang Mavericks sa Memphis kung saan maghaharap ang dalawang koponan para sa karapatang makuha ang ika-8 pwesto sa Western Conference Playoffs. Tinalo ng Mavericks ang Kings sa unang round ng play-in, 120-106, para umusad sa larong ito. Bumagsak naman ang Grizzlies sa Warriors sa unang round kaya't napilitan silang sumabak sa winner-take-all na laban para sa huling pwesto sa West. Nakatakdang magsimula ang laro sa Sabado. Tingnan ang karagdagang impormasyon sa game preview ng Mavericks versus Grizzlies at kunin at para malaman kung sino sa tingin natin ang aangat sa laban na ito bukas. Nabuhay pa ang Dallas. Sa kabila ng mga malalaking injury at isang trade na nagbago ng takbo ng prangkisa, isang panalo na lang ang Dallas Mavericks mula sa pagpasok sa Western Conference Playoffs kung saan makakaharap nila ang top-seeded OKC Thunder sa unang round. Noong Miyerkules ng araw, tinalo ng Mavs ang ika-9 na seeded Sacramento Kings sa Sacramento upang makuha ang pwesto sa huling play-in game sa Memphis. Pagkatapos nilang maiwan ng 2 puntos matapos ang unang quarter, dinurog ng Mavericks ang Kings sa second quarter upang makuha ang kontrol sa laro. Si Klay Thompson ay nagbuhos ng 16 sa kanyang 23 puntos sa ikalawang quarter. Si Anthony Davis, ang pangunahing kapalit sa blockbuster mid-season trade ng Mavs, ang nanguna na may 27 puntos at 9 na rebounds. Sa kalikasan ng tao, kapag nagtapos ka ng season sa masaklap na paraan, gusto mong patunayan sa mga tao na mali sila, sabi ni Thompson. Pero sa tingin ko, maganda ang naging simula ko sa laro, pasa, rebound, depensa. Dumating na lang yung mga shots sa akin pagkatapos nun. Maaaring makabawi ang Mavericks sa pamamagitan ng panalo sa Biyernes ng gabi para makuha ang ticket sa unang round ng playoffs. Nagtapos ang Dallas sa ika-15 pwesto sa liga sa scoring. Sila ay ika-10 sa field goal shooting at ika-15 sa 3-point shooting. Nasa ika-23 pwesto sila sa bilang ng 3-pointers na naipasok kada laro. Sa depensa, nagtapos sila sa ika-20 sa puntos na pinapayagan kada laro. Nasa ika-18 sila sa field goal defense at ika-18 din sa 3-point defense. Pumesto rin sila sa ika-19 sa scoring margin, ika-9 sa turnover margin, at ika-25 sa rebounding. Mga pangunahing injury, PG, Kyrie Irving at F. Olivier Maxence Prosper ay out. Bakit kayang talunin ng Mavericks ang Memphis? Kapag malusog, patuloy na pinapakita ni Anthony Davis kung bakit siya isa sa pinakamahuhusay na big man sa liga. Sa panalo nung Huwebes sa Sacramento, bukod sa 27 puntos ni Davis, mayroon rin itong kasamang 9 na rebounds na nagtulak sa Dallas sa isang komportableng panalo. Bilang pangunahing piyesa ng kontrobersyal na trade para kay Luka Doncic noong Pebrero 1, nakapagtala na si Davis ng 23 o higit pang puntos sa 4 sa kanyang huling 5 laro at inaasahang may mabigat na responsibilidad ulit sa Sabado. Maganda rin ang ipinakita ng veteranong guard na si Klay Thompson laban sa Sacramento, kung saan pumasok ang 5 sa 7 3-point attempts niya at nagtapos sa pangalawang nangunang scorer. Bukod pa rito, si Brandon Williams, isang reserve guard, ay nagtala ng 17 puntos sa loob lamang ng 18 minuto, isang nakakagulat na performance na maaaring magbigay sa kanya ng mas malaking papel sa paparating na laro. May isa pang pagkakataon ang Grizzlies. Hindi nagtagumpay ang Memphis Grizzlies sa pagkakataon nilang makuha ang ika-7 pwesto sa Western Conference nang matalo sila sa Golden State Warriors sa kalsada noong Miyerkules ng araw. Nagtapos ang Grizzlies sa regular season na may 6 na pagkatalo sa kanilang huling 10 laro bago pa matalo sa Warriors sa isang dikdikang laban. Naiwan ang Grizzlies ng 12 puntos sa halftime pero bumalik upang bawasan ang deficit sa 3 pagpasok ng ika-4 na quarter. Pinangunahan ni Desmond Bane ang Grizzlies na may 30 puntos habang si Ja Morant ay nagdagdag ng 22 sa pagkatalo. Ang rookie center na si Zach Edey ay muling nagpakitang gilas. May 14 na puntos at game high na 17 rebounds. Na-twist ni Morant ang kanyang bukong-bukong sa huli ng ika-3 quarter at ang kanyang estado ay hindi patiyak habang papalapit ang laro.
Ang pakiramdam ko ay gagawin niya ang lahat para makalaro, sabi ni Memphis coach Tuomas Isalo matapos ang ensayo noong Biyernes. Kung kakayanin niya sa pisikal, gagawin niya. Legitimate game time decision ito. May isa pang pagkakataon ang Grizzlies na makapasok sa Western Conference Playoffs kapag hinarap nila ang Mavs sa Sabado ng araw. Nagtapos ang Grizzlies sa regular season bilang ikalawa sa NBA sa scoring. Sila ay ikawalo sa field goal shooting at ikalabing-tatlo sa 3-point shooting. Pumwesto rin sila sa ikalabing-isa sa 3-point field goals made per game. Sa depensa, ika-24 sila sa puntos na pinapayagan kada laro. Ika-4 sila sa field goal shooting at ikalabing-isa sa 3-point shooting. Nagtapos ang team sa ikalima sa scoring margin, ikalabing-tatlo sa turnover margin at ikalawa sa rebounding. Mga pangunahing injury, point guard Ja Morant ay game time decision. Guard Zion Poulin, power forward na si Brandon Clark at forward Jalen Wells ay out. Bakit kayang makuha ng Grizzlies ang panalo na ito laban sa Dallas? Si Ja Morant ay game time decision para sa laban sa Biyernes dahil sa injury sa kanyang bukong-bukong. Pero mahirap isipin na hindi siya maglalaro lalo na't nasa bingit ng pagtatapos ang season ng Memphis. Sa pagkatalo noong Miyerkules sa Golden State, nagtala si Morant ng 22 puntos, 3 assist at 3 rebound. Sa dalawang laban niya kontra Mavericks ngayong season, nag-a-average siya ng 31 puntos, 6 na assist at 3 rebound. Kailangan ding mag-step up nina Desmond Bane at Jaren Jackson Jr. para mapanatili ng Grizzlies ang kanilang home court. Si Bane ay may 30 puntos sa 11 of 21 shooting versus Warriors, habang si Jackson ay may 18 puntos sa pagkatalo. Ang rookie first round pick na si Zach Edey naman ang inaasahang tatapat kay Davis sa ilalim at galing siya sa isang malakas na performance na may 14 na puntos at 17 rebounds. Mula pa noong Abril 1, nag-a-average si Edey ng higit 16 na rebounds kada laro sa loob ng 7 laro. Malayo ang kalagayan ng Mavericks ngayon kumpara nung nakaraang taon, kung kailan nakarating sila sa NBA Finals dahil sa kagilagilalas na laro ni Kyrie Irving at Luka Doncic. Wala na ang parehong manlalaro ngayon pero may lehitimong tsansa pa rin ang Mavs na makagawa ng upset sa Sabado. Kritikal ang estado ni Morant para sa Grizzlies. Kahit makalaro siya, marahil limitado ang kilos niya dahil sa bukong-bukong. Mas mahusay na rin ang Mavericks sa rebounding kumpara sa karamihan ng season kung saan nanalo ang Grizzlies sa 3-4 na head-to-head na laban. Makakatulong sa Mavs ang kakayahan ni Davis na palawakin ang opensa at hilahin si Edey palayo sa ilalim ng basket. Pati na rin ang pagbabalik sa forma ni Thompson sa shooting. Ang kakayahan ni Thompson na bumitaw ng 3 ay magiging mahalaga laban sa Grizzlies na ika-11 lang sa 3-point defense. Sa depensa, kayang punuin ni Davis ang paint kasama ang iba pang sina Daniel Gafford, Derek Lively at PJ Washington, habang si Edey ay hindi kayang dumepensa sa perimeter kaya't babagal ang galaw ng mga guards ng Grizzlies. Ano sa tingin nyo sa laban na ito, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.